So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. So pasensya na kayo, hindi tayo naka-herdu. Mabilis ang sa totosin dapat magpapahinga nga ako ngayon. Kaso putok na putok kasi ito eh. Yung baho nga po daw ng mga lusos. Ang baho nga po, baho. Yung baho nga ng lusos ay unti-unti na nga daw pong lumalabas. No. Ultimong mga vlogger na ho nila mismo ang nagsasabi. Ewan ko ba dito sa mga to. Ay, tapos ngayon biglang balik kayo sa Tito Vic and Joey. Unaan ko na ko kayo, hindi ho kayo tanggap dito, ha? Pagtas yung balahurain ng Tito Vic and Joey, bigla kayong babaliktad. So yan, syempre bago na dito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Bakla-bakla. May karugtong kasi dyan dito kasi may mga baklushi. Okay, disclaimer ulit tayo, no? Disclaimer. Hindi ko hate ang LGBT, pero lang dito sa dalawang to. Pero lang sa dalawang to. So nung nakaranga umugo nga po ang hindi naman totaling umugo. Hindi naman totaling nag-viral. Ito nga ang isa sa mga vlogger ng TPINC or ng Alusus Brothers ay bumaliktad at ikinuwento nga yung mga karumal-dumal na ginawa sa kanya doon sa TPINC or sa Revamped Night Bulaga. So ito po yung explanation ni Baklushi at tipong panoorin. Alam ko napanood nyo na to sa iba, no? Pero ito kasi kaya ako to nireactionan kasi nagbabalik loob siya. So wala na siyang mapala, no? Wala na siyang mapala sa TPINC dahil nga binalahura siya doon kagaya ng ginawa sa Tito Vic and Joey. Nagsusumiksik nga po siya dito sa TVJ ngayon. So yung mga post niya ngayon ay deleted na kasi gawain talaga nitong lokong to eh. Yung kay Vico Soto nga, yung pambabastos niya kay Vico Soto, diba, binura niya. Ngayon, siya na mismo nagpatunay na siya talaga yun 100% kasi mahilig nga siya magbura ng mga post niya. Ito, naarin natin. Akin ika-clarify lang. Huwag ka-clarify? Hina naman ng boss itong baklang to. Studio para manood ng live ng Itbulaga. So, ang effort ako pumunta, maaga rin naman ako nagising. Nga lang medyo traffic. Pero nakarating ako dun sa EPT studio, mga 8:50, mga ganon. Marami ng taong nakapila sa labas. Ganyan. Ang nagbabantay dun sa gate, yung tanod. Yung mga tanod daw dun. Okay. So, lumapit ako dun sa may nakipagsiksikan ako dun sa may pinaka-gate para makapasok. Sabi ko, kuya, ito po yung pangalan ko, nakalista po ako dito. Okay. Tape EB Defenders. So, TED Defenders. Ganun. Sabi ko kay Ma'am Marjorie, sabi niya, Huwag ka makipagsiksikan, gano'n. Sabi ng tanod. Special, gano'n. Lumabas na ako doon sa may kasi nakakainis. Ano nakakainis? Ngayon, nagpapapasok ko siya doon ng ibang, hindi ko alam, para mga hindi naman nakalista. Tapos, syempre, ako nag-chat ako doon sa GC ng kasamahan namin. Sabi ko, nandito na ako sa may gate. Ano ba naman yung lumabas ang isa doon para tingnan? Kasi may isa doong tao na lumabas din at yung mga naiwan nilang kasamahan, pinapapasok. So, parang unfair po yun kasi dapat sana lumabas din po yung isa doon sa mga kasamahan namin para papasok. So, ibig sabihin, kayo lang talaga nagkakatarantaduhan pa. Naglolokohan lang din kayo. Kayong mga tape defender, kayo mismo nagkakalokohan. Tsaka ito biruin mo
kung gaano kayo, ito mga Kadabar Cats. Tingnan nyo yung ginawa sa amin ng Tito Vic and Joey. Talagang, kala mo mga artista kami. Kala mo mga artista kami na kami yung unang-una. No? Naka-reserve na yung upuan namin. Tapos sa inyo, papipilahin pa kayo. Tingnan nyo. Tingnan nyo ginawa sa inyo. Totoo na mga Kadabar Cats. Diba? Tape defender sila. Sila ang tigapagtanggol ng tape ng Halusos Brothers or ng Revamp Night Bulaga. Pero ang nangyari, sila mismo yung binalahura. Ay nako, dito nyo mapapansin no, na hindi talaga marunong magpahalaga ang mga Halusos or ang tape INC or ang Itbulaga or fake Bulaga sa kanilang mga tao or sa kanilang mga, sabihin na natin, staff or yan, ato dito, mga vlogger, malaking malaking parte ng tawag dito ng tape INC kasi tigapagtanggol nila to eh. O kalunos-lunos lagi yung tawag dito yung dinaranas nitong mga to kasi alam nyo naman, biruin mo ba naman, ikaw ba naman mali ipagtatanggol mo. Hindi samot-saring basher nga abutin mo, di ba? So ngayon, dito na mismo sa video, bali 2 video itong papanoorin natin mga Kadabar Cats ha. Dito sa mga, kasi yung isang vlogger ng Tape INC ay sumagot na rin. Sumagot na dito sa kanyang sister. Sa kanyang sister-in-law. Ay kayo dumadami kayo ah. Kaya in fairness ha, talagang may mga pitik yung mga kinukuha ng tape ha. Tapos itong lokong to, edi ayaw niya na sa tape kasi pangit yung hindi niya nagustuhan yung ginawa sa kanya. Ba nagbalimbing sa TBJ ngayon? Sige, mamaya natin kwento yan, tuloy natin to. Init-init kaya sa labas, nakakainis. Ay, grabe. Sobrang init doon sa main gate. Ayoko pa naman ng ganun, nabababad ako sa init. Ay, grabe. Tapos, syempre, hindi naman nagre-response yung mga kasama mo. Mag-chat man lang, diyan ka lang. Sabi nung isa doon, dapat boys ko daw, makisiksik na lang daw. Nakisiksik na ako, nasa gate. Hindi nga siya lalaki. Dapat ang sinabi mo, Girl Scout. Hindi Boy Scout eh. Hindi nga siya lalaki. Saka ito napansin ko dito sa taong to pa-special. Feeling niya, porket pinagtatanggol niya ang Tape INC, dapat na siya. Siya yung pagtuunan ng pansin. Anak nun. Artista ka ba? Anong dinaig mo pa sa Laisko? No? Ang lupit din itong taong to eh. Ayaw niyo daw nahihinitan. Ba't mayaman ka ba? Ayaw niya daw nahihinitan. High blood daw siya dun. Alam mo naman to, napaka-porselano yung kutis mo. Baka nga, pumuti ka lang ng konti dahil sa glutathione eh. Dito mapapansin nyo mga Kadabar Cats na mismong sila, hindi sila pinapahalagahan. Sa grupo namin, dito sa Tito Vic, TBJ Defender, never kaming nagkasiraan. Oo, promise. Tsaka ito, isipin nyo hindi kami yung tawag na, alam mo yun, yung pagpunta namin ng EAT, hindi kami nahihirapan eh. Priority kami. Ganun kabait ang Tito Vic and Joey, ganun sila magpahalaga sa mga taong nagmamahal sa kanila. Tignan nyo kayo, no? Pinagtatanggol nyo Tape INC, pero tignan nyo, ginagawa sa inyo. Minsan nga, hindi kayo na-shoutout sa programa nila. Hindi katulad namin, nanawa na lang kami. Okay, tuloy natin. Tapos sabi ko pa nga, pinapakita ko pa nga doon sa tanod na nakalista nga ako. Habang nagpapapasok siya, hindi pa rin, nag-visit na ako, umuwi na ako. Kasi syempre, init-init doon, mamaya himatayin pa ako doon. Ano ba naman mapapala ako doon kakahintay? Baka hindi naman talaga makakapasok. So yun lang, nakakainis lang.
So sabi niya mga kadaberkads, ano daw mapapala niya dun? So ibig sabihin, napipilitan ka lang talaga i-depend ang Taypayensi. Kasi kaya ka nga pumunta doon dahil gusto mong manood, gusto mong suportahan, 'di ba? Gusto mong suportahan yung Taypayensi. Sino yung nagchat-chat? Pag GCash, okay yan. 'Di ba? 'Di ba mga kadaberkads? Kung tawag dito, kung pumunta ka doon para manood. So ba't mo sinabi na ano mapapala mo? So ibig sabihin parang napilitan ka lang para makita na solid kayo. So, ibig sabihin, yung grupo nyo, puro ka-plastikan lang talaga dyan. Baka nga mamaya, mga bayad kayo eh. Pinaparatang nyo sa amin na mga bayad kami dito, baka kayo nga yun eh. Kasi isipin nyo mga daberkads, saan nga nakakita ng mga vlogger na pinagtanggol ng mali? Sila lang. Grupo lang nila. Pero kung pinagtatanggol nila alusos doon nagmamayari ng Itbulaga. Mamaya may papanood ako sa inyo mga dabarkads na isang attorney, napakaganda ng explanation niya. Idudugtong ko na rin din dito. Ang napakaganda ho ng explanation niya, mapatungkol po na kung sino mga dapat ang magmay-ari ng titulong Itbulaga. Mamaya pagtapos ito. So ito muna tayo, dito tayo mapunta sa sister niya. Ito daw yung paglilinaw. Issue ni Bes. Ano nga bang nangyari? Sila nagsiraan eh. Magandang araw po mga kapuso, mga kabulaga at mga nagtanggal na ng mask. Yung Tipit Bulaga Defender at nandito kaya para linawin ang isang issue. Kaya pala siya nagtanggal ng mask. Wasak din pala. Sorry. Tungkol kay Best Pills 2, no? Kung followers kayo ni Best Pills 2, siguradong alam niya na kung anong lilinawin nating issue na to. Tungkol ito sa deleted post na niya, no? Actually, itong post na to hindi ko nakita kasi binlock niya. Narinig niya, deleted post. So itong si Best Pill talaga ay gawain na mang-delete or mag-delete ng mga post niya. Kagaya nung ginawa niya kay Biko Soto, yung pangbabastos niya kay Biko Soto at sa TBJ. Diba binura niya yon? Yung mga pangbabastos niya, diba binubura niya? So ito, kayo na mismo nagpatunay sa kagaguhan nyo. May lahat. No? May mga member ng TED. Ang TED po kasi ay ako po talaga yan. Ako po ang head admin yan. Nagsimula siya bilang isang page lang talaga. At ngayon po isa na itong group. Wala kaming paki doon. Tuloy mo na yung sinasabi mo. So si Best Pills 2 ay member po yan ng TED. Member namin yan sa TED. Kahapon po, alam naman natin, birthday ng ating pinakamamahal na Yorme Isko Moreno Dumagoso. Okay? Meron po tayong booking para manood ng live ang TED, no? Nakabook po tayo. 2 weeks before pa lang ay nagsabit na po kami ng list sa management. At ito po ay na-approve na. So meron na kaming list as guest talaga. Okay. At kasama po dyan si Best Pills 2. Yung mga nakarang araw pa po, hanggang nung Lunes po ng gabi, ay pinapaalala ko sa aming group chat, no? Na ang call time po is 8 a.m. Okay, ito po kasi ang post ni Best Pills 2, no? Sabi ni Best Pills 2 kahapon, sa kanyang deleted post na, shout out deleted sa loob ng APT, pinapakita ko pa pangalan ko, nakabook ako para manood. Ayaw niyo magpapasok. Totoo yan, nakabook po siya, kasama siya sa booking namin. Shout out din sa mga nag-organize ng GC. Ako po yun, bilang head admin. At mga taong inilista. Asikasuhin nyo ang mga guests nyo, porque nakapasok na kayo. Okay po. Guess? Paano naging guess? I-vlogger ka lang. Alam nyo, kahit kami, hindi namin tinuring na guest kami nung pumunta kami ng EAT. Ang tingin nyo pala sa sarili nyo ay guess. Tapos nung hindi kayo na pagbigyan, tampororot kayo kasi guess kayo. Di wow. AM po ang sinabi kong call time. No? Usually mga 8:30 to 9 AM napapasok na po ang mga guard natin. Dumating po siya, according po ito sa ating mga guardia, no? 10 o'clock pasado na. No? Connect nila kasi kanina sa CCTV o anong oras ba po po. Ang sabi ni Bes, sila nagsisinungalingan ba? Ang sabi kasi ni Bes, 8:30 siya dumating. Tapos sabi naman nito,
ni Harry Roque. Sabi ni Arnold Clavio. Sabi ni nitong vlogger na to ay 10:30 or 10 a.m. So hindi na nga daw naman daw papapasukin. Pero itong pinakatanong diyan, bilang isa kang tigapagtanggol ng TPINC, dapat 'di ba kailangan may upuan ka na talaga doon kung nakapag-book na mismo nagsabi nakapag-book kayo do. So dapat nag-iisang tao lang naman yun, si Baklushi. Dapat inano nyo na tawag dito. Alam niyo yun yung nag-reserve na kayo ng isang upuan or sinabi nyo na mismo dun sa mga nagbabantay sa labas na yung isang kasama nyo nandun na sa labas. Na kahit na late yun, bilang magkakaibigan at isa naman din kayong grupo. Mana-mana lang talaga. Totoo po yan, mana-mana talaga. Like father, like son nga ika nila. Ika nga nila, no, like father, like son. So halusos, like defender. Si Best Pills ko, pasado alas 10 na po dumating yang si Best Pills ko kahapon. So 8 o'clock ang call time, malilate ka ng 2 hours. Tapos gusto mo VIP treatment na papasukin ka. Napakarami po ng tao kahapon. Napakarami. Daming gustong manood. No? Mga walk-in, mga hindi naka-booking. Nandun po lahat sa labas ng ATP. Ang driveway, doon sa parking. Papunta doon sa parking ng, excuse me, ng mga... So, sabi niya, marami daw gustong manood yung mga hindi pa naka-booking. So, ganyan pala ang kalakaran dyan sa Revamp Night Bulaga. Kasi nung nanood ako dyan nung hindi pa sila ha. Disclaimer nung Tito Vic and Joey pa. No? So kapag yung mga naka-booking kasi dyan, ay dapat yung priority. No? Kasi naka-book nga yun. Pero yung hindi, ano lang yun, nagbaka sakali lang na manood. No? Kaya ngayon, sige, sabihin na natin na maraming ang gustong manood. So hindi pa rin excuse yun dahil naka-book nga yung isang manonood. Diba? Mga Dabarkads. So, talagang wala pala talagang kwenta dito sa Revamp. Kasi dun sa TBJ, sa EAT, promise, gag-guide ka pa dun. Sinundo pa kami ng mga gwardiya, mga bouncer, ganun. Mga staff, sinundo kami sa labas. Kayo po ba yung mga vlogger? Tapos, may nakakilala pa nga sa amin dun. Ay, si Jay pala to. Sige, pasok na kayo. Tapos dito kayo umupo, ganyan, Maya-maya, nakaupo na kami, nandiyan na sila Ma'am Ali. Hi, kamusta kami? Okay lang ba kayo sa upuan nyo? Tinatanong pa kami. Sabi na yun, walang problema, dito kami. Ganon, ito yung pinagkaiba ng TBJ tsaka Alusos. Ang TBJ talaga kasi pinapahalagahan nila yung mga taong nagmamahal sa kanila. Ang Alusos kasi, basta may alam niyo yung salitang basta ka pag wala ka namang hatid na ay nga ka. Pero ano nila yan defender nila yan pero binaypass nila. Hindi ko nakakampihan si Best Pila. Pero bilang nakabook naman yung tao, kung na late man, di napaka-basic lang Napaka-basic lang naman. Totoosin yung pagpunta namin ng EAT, late din kami nun. Pero anong nangyari? Wala kami naging problema. Tsaka kung sa tao lang, ang daming gustong manood sa TBJ. Pero syempre, inuuna yung mga nag-Gmail. Kaya okay nga yung strategy ng Tito Vic and Joey yun, mag-Gmail ka. No, sa mga yan pala, sa shoutout po dyan sa mga nag-Gmail dyan. Antay-antay lang po kayo. Huwag nyo, halimbawa na hindi pa rin kayo tinatawagan, i-try nyo lang po na i-try. Kasi sa sobrang dami yung manonood, hindi ho talaga din kayang pagsabay-sabay lahat. Dahil maliit pa nga yung studio. At ayun, napanood nyo naman doon sa video ko na may bagong studio na. So, siguro magkakasya na kahit ilang libo tayo doon, no? So, tuloy natin to. Ng mga sasakyan, ng mga artista, ng mga staff, ang dami pong tao talaga doon. Sobra. So, kami po, parang wala naman akong nakita. Sentimiento niya, nakipagsiksikan daw siya. Nakipagsiksikan siya sa mga nainitan siya. Kami rin, best, nakipagsiksikan, nainitan.
Dahil nung tinawag na ng guard, no, Ted, nasa na yung mga Ted? Pasok na po kayo. Nakipagsiksikan din kami kasi ang haba ng pila dun sa papasok. No, tapos ang dami pang taong gusto mag-walk-in, gusto talagang siksikan. Nakipagsiksikan kami, ako personally, nakipagsiksikan ako, Hindi nagkasya ka, ano? Sa akin. Dahil, anong gusto ko? Papasok ako dun sa pasukan ng mga artista, ng mga empleyado. Yun nga gusto ni Bis eh. Tayo ay mga fans, mga audience tayo. So, papasok tayo kung saan sasabihin ng mga security, hindi tayo pa VIP. Before tayong official fans club, TED tayo, may VIP treatment. Wala pong ganun. Walang ganun. At yun ata. Buti na lang talaga kami. Tapos ang gusto niya, nag-chat sa group chat, nasa labas na siya. Ang sabi ko, hindi na kami makakalabas dyan kasi mahigpit ang security. Hindi kita pwedeng basta-basta hilahin dyan dahil sinara na po ang gate. Kasi nag-cut off na ng mga pwedeng pumasok. Kasi nga, ang dami ng surge ng mga walk-in. Kaya sinarado na po nila yung gate. Kasi magkatulukan pa lalo kapag hindi na sinarado yung gate. No? So, hindi ako makakalabas doon. Sabi ko, puntahan niya yung guard, sabihin mo, nasa booking ka. Okay. So, sinabi naman ata niya, kaya lang hindi pa rin siya pinapasok. Kasi nga, nag-cut off na po ng mga pwedeng pumasok. Okay. So, hindi siya nakapasok. Tapos bigla siyang tatalon sa bakod ng TVJ dahil hindi na pagbigyan yung gusto niya. Parang nag-tantrums, kumbaga. Kasi ito alam niyo kung bakit? Kasi ito, kung may mga nakabook naman, dapat alam naman ng mga alam naman ng mga lahat yan kung ilan yung upuan, kung ilan yung magkakasya at pwedeng manood sa studio. No? Ngayon, ang pinagtataka ko dito, bakit hindi nakapasok yung isang nakabook? So, ibig sabihin, tingnan nyo ito mga kadabarkads tingnan nyo ang ginagawang pagpapahalaga ng Tito Vic and Joey sa inyo. Kasi isipin nyo mabuti. Kayo, pinapa-Gmail nila kayo, di ba? Alam nyo kung anong purpose nun? Para hindi kayo matulad kay Bespil. Or kaya ayaw nila kayong pumila ng napakatagal at hindi rin naman kayo makakapanood. Kagaya ng tape ng fake bulaga na pipila ka na wala namang kasiguraduhan kung makakapanood ka ba. So napakapangit nung strategy nila or yung protocol nila doon sa Tape INC or sa APT studio. Napakapangit talaga. Hindi katulad sa EAT na mag-Gmail ka ngayon kapag na-approve. Okay, makakapanood ka, sureball na yun. Malate ka man o hindi. Diba? Ganun yun eh. Ngayon dito kasi sa kanila, kahit nakabook ka na pala, tapos ang pangit pa nito, bakit napuno yung studio nang may kulang pa na isa nakabook? Ibig sabihin, walang date. Ibig sabihin, open ang book, ang pagbubuking, nasagwa pakinggan open po yung pagpapalista ng mga panonood at ngayon nga lang, walang date. Pangit nga naman nun. Ibig sabihin, kawawa pala yung mga manonood dyan sa inyo talaga. Kaya pala halos wala talaga nanonood. Ewan ko, anong birthday ni Yorme alam naman natin kahit paano marami-rami na may supporter ni Yorme. So birthday ni Yorme tayo nga siguro nagkasiksikan kaya hindi ito nakasama si Bespil. Pero isipin nyo mabuti, tingnan nyo, napakaganda talaga ng purpose na ginawa ng Tito Vic and Joey. Hindi yun para sa kanila para sa atin yun. Kasi kung isipin nyo, kung hahayaan lang nila na walang open yung Gmail yan, okay, basta mag-Gmail kayo, makakapanood na kagad. So ibig sabihin, dagsa tao dun, di pila. Pagdating nung sa liit ng studio ng EAT, so maraming hindi makakapanood. So maraming maghihintay, maraming aasa lang sa wala. Dito sa fake bulaga, lahat pala ng halos pumunta, aasa lang. Kasi nga wala pila tayo dun. Kasi ito nga po pala natandaan ko. Nung nanood kami diyan dati, pumila nga kami talaga. Pumila kami ng maaga nun. Pero ang pagkakaalam ko nagpa-reserve yun hindi ko lang masyadong ma-sure pero walang masyadong pila nun kasi lahat ng mga nakapila may pila nun kasi yun yung mga manonood dun pero walang masyadong pila na marami. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ewan ko ba bagay nasa Itbulaga pa sila Tito Vic and Joey ngayon pero kung pagbabasihan nyo pagkukumparahin nyo
yung protocol or strategy ng TPINC versus EAT, napakaganda po nung sa EAT kasi talagang hindi nila hayaang mapagod or mabaliwala or pumila ng walang kasiguraduhan na makakapanood yung mga tao dun sa labas. So, ang ganda nung pagkaka-manage talaga nung EAT. Ewan ko lang dito sa fake bulaga. Certified and legit laboratories, EAT pa din whatever happens. Dito na ako sa nagkakaisa at totoo ang samahan ng support. Yun ang post niya kahapon. Diba? So, bakit ka ba nagbablog ng Pro It Bulaga? Dahil meron kang gustong kapalit? Ganun ba yon? Kasi nasaan ang prinsipyo mo at paninindigan mo bilang tao? Hindi ka lang nakapasok biglang, dito na ako sa EAT. So, ang gusto mo pala may kapalit yung pagsuporta mo. Kaya ka nagbablog ng Pro It Bulaga? Tapos hindi ka napagbigyan, lipat kampo ka agad. Balimbing ang tawag dyan. Diba? So, ang dami nagulat. Yung mga taga-Tape 8, no, na nakafollow din sa'yo. Nagme-message sa amin din, sa TED. Nagme-message sa akin, no? Bakit daw ganun ang post mo? Ano ba nangyari? Ganyan. Diba? Kasi napasama ang imahe pa ng mga tanod, ng mga security na ginagawa lang naman ang trabaho nila to secure the place. Ikaw ang hindi sumunod. Sa call time na ibinigay ko na 8 a.m. dapat nandun na. May sarili kang oras. Hindi ka namin pwedeng hintayin lahat dun sa labas. Kaya nagtatawag na yung gwardiya ng mga papasok. Hindi pwedeng hintayin ka namin dahil hindi ka naman VIP para hintayin namin, no? Pumasok na kami. Nasa loob na talaga kami. Nakaupo na kami noon nung nagbe-message ka. Pero hindi kita pwedeng puntahan doon dahil may quit ang security. Okay, tapos ayun po para malinaw. Kasi may mga pro TVJ vloggers na rin ako napanood kanina. Sina Models of Manila, sina Batang Maynila to. It's no? Na dinidiscuss yung issue ni Best Kills. No? So para malinaw po, yun ang nangyari. Late po siya at gusto niya makakapasok siya agad. Okay. Nasa listahan po siya. Meron po kahapon, na i-post ko po yan kanina, yung nag-abot po ng painting kay Kuya Pau Contis, no? Si Sir Gary. Yan, nasa listahan din siya ng guest. Late na rin siya dumating. Okay, pero siya nakapasok. Bakit? Kasi naghintay siya. Okay? Naghintay siya at hindi niya pinakita yung kagaspangan ng ugali niya. No? Nagpakilala siya doon, tapos nung okay na, so, ibig sabihin, magaspang pala talaga ugali ni Bespil. Ay, nako. Ng mga gwardiya yung listahan uli, nandun nga siya sa listahan ng mga guests under TED, pinapasok siya. Kaya naiabot niya yung painting. Makikita niyo sa post ko dito, no? Naabot niya yung painting kay Kuya Pao kahapon mismo. Ayun, best kung hindi mo pinakita yung kagaspangan ng ugali mo, naghintay ka, okay? Sana nakapasok ka rin talaga kasi nasa booking ka naman talaga. Or kung hindi ka nakapasok at talagang wala kang ibang motibo sa pagsuporta sa Itbulaga at gusto mo lang supportahan si Yorme sa birthday niya, sana naghintay ka dun sa labas, dun sa driveway. Di ba dun nag-Gisa Gedli kahapon, yung nanalo taga Dasmariñas Cavite? Sana nakitayo ka dun kung gusto mo. Di ba? Kung talagang sila nagsisiraan eh. Para sa birthday niya. Kaso hindi, nag-post ka ng ganito, tapos EAT ka na kamo. Tapos ngayong umaga patanghali, nagbago na naman ang isip mo. Ano sabi mo? Ito ang desisyon ko ang manatili sa tahanang aking pinaglilingkuran at bumubuhay araw-araw. Tahanang pinakamasaya. Itbulaga. Diba? Yun ang ang sinabi mo. Balik Itbulaga ka na naman. Diba? Sabi mo, tahanang pinakamasaya, signing on. EB, comeback is real. Wala ka nang babalikan best, no? Kasi wala, tanggal ka na. Hindi ka na member ng Tape EB Defenders. Talagang solo. Iilan na nga lang kayo, nagtatanggalan pa kayo. Walang yan. Alam mo yun, iilan na nga lang sila na mga TBJ Defender, tapos nagtatanggalan pa. Nag-aaway-aaway pa. Tuloy nalaman namin na medyo may kagarapalan nga yung mga tao dyan sa Tipay. Dahil kay Besoy, thank you Besa. Ngayon ito, so tapusin na natin. Nananawa ako sa mukha niyan. Dito nyo mapapatunayan, unang-una, yung ugali ni Bespil na kapag nambabash siya ng isang ayaw niya, or yung mga ayaw niya ng mga katulad ng TBJ, ayaw niya dyan, diba? Kaya binabash niya. So binuburo niya. So dito natin napatunayan yun kay Ted. Diba? Kasi binura niya. Diba? Kung kahit i-check nyo, wala na kayong makikita. Pangalawa ho, no, mga kadabar cards,
etong mga TBJ tuloy. Yung mga tape PNC Defender ay talagang, alam niyo yung parang hindi buo or bukal sa kalooban nila na depensahan ng Tito Vic and Joey. At pang ilan na ba tayo? Pang tatlo, tingnan nyo, never kami nag-away-away ng Tito Vic and Joey Defender. Never kami nag-away-away dito. Yung mga, yan, ito excuse me, sa mga idol niya, mga poge-poge. Yung mga hindi ko mababanggit, hindi namin yung kagrupo. Ang kagrupo ko lang po, Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, Boy Sardinas. Boy Sardinas po kasi sa pagcha-charity sa pagtulong. So hindi na namin siya hinadlangan doon. Sabi ko, sige tol, push mo lang yan. Hindi basta kami dito muna. Kaya na naman din namin to. Yan, si Real Talk Chicago, DJ, si Travelis. Marami kami rin eh. Si Travelis, DJ Real Talk Chicago, Sir Spencer Lacali na sa politics ngayon nag-focus kasi sabi niya, kaya nyo naman na yan, Jay. Yun, kami dito. No, ayun yung mga sinasabi ko na pro TBJ Defender talaga na hindi nagbabago ng alam mo yun, nung ihip ng hangin sa utak. Ang inaano ko pa dito, sila nakukunti na nga lang. Sila pa nag-away-away. Doon mo mapatunayan na hindi talaga bukal sa kalooban nila. Ito pa isa. No. Ang ginawa sana nito, sana pinagtakpan na lang. Kaso nilaglag din. Kasi sabi nila sakit sa ulo si Bes. So dito namin napatunayan na wala. Talagang kahit ito, itong vlogger na to, tingin ko dito mga ilang buwan, babalik na din to. Pero ito man lang masasabi ko sa inyo. Sa lahat ng pangbabalahura nyo, sa Tito Vic and Joey, kayo mismo na mga vlogger na against to TBJ, kapag halimbawa gusto nyo bumalik katulad ng ginagawa ngayon ni Bes na todo papuri sa Tito Vic and Joey, hindi namin kayo tanggap dito, uy. Utas nyo balahurain ng Tito Vic and Joey, tatanggapin namin kayo lang ganun lang. Mga ulul ba kayo? Diyan kayo magtumpukan kayo dyan sa Tape INC, pare-parehas naman kayo lahat dyan. So yung mga Dabarkads, hindi ko na po papanood sa inyo yung sa attorney. Siguro sa susunod na video natin or yung kay Alden, abangan nyo yan. No? So ayun, ano masasabi nyo dito sa video to? Dito natin napatunayan na may kakaiba talaga sa Tape INC or sa revamp na 8 Bulaga. Sila mismo nagpatunay, sila mismo ang nagpatiwakal or tinatawag na nahulog sila sa sarili nilang hukay. Sila ngayon nag-aaway. Sige, Bes, lahad mo lang yung mga nalalaman mo dyan. So mga Dabarkads, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan